Hello mga plantito-plantita, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa mga plantito-plantita dyan na parehas ko din laging abala sa kanilang mga bakuran, sa kanilang mga munting garden kung paano i-maintain at ayusin ang mga halaman. Good morning po, good day po sa inyong lahat. Maray na aga po sa gabos na para hiling ko man po, na parehas ko man pong Bicolana. Dawa sa inman po kamuyaon, pero nakasuporta man po kamo dito sa Sakuyang Channel. Marinaga po sa Indogabos and thank you po sa lahat-lahat ng mga viewers ko. Pero syempre, bago po ako magpatuloy at yayain po kayong magkape at mag-almusal ay welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ na Grandpa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. At eto nga po, bago po tayo mag-start naman po ng trabaho natin kasi hindi naman po nawawalan tayo ng mga trabaho sa ating mga bakuran, ay mag-aalmusal po muna tayo mga plantito-plantita. Kape po tayo at ayan, yung almusal ko po pala, yung ay balisungsong yun, bigay ng kapatid ko. Gawa siya sa purong kamuting kahoy at may halo po siya na yung medyo magulang sa buko. Kung tawagin po sa amin ay lokadon. At eto naman pong nasa Tupperware, yan po yung overripe na po masyadong saging na saba. At natutunan ko po yan doon sa side ng asawa ko sa Rinconada area na yung simpleng luto na ganyan lang po na pwedeng gawin sa mga overripe na saging. Hinaluan ko po yan ng arena. Dapat po tama lang yung magiging consistency nung lambot nung pag nadurog na yung saging at naihalo na rin yung arena. Kasi pag sobrang lambot pa, or sobrang basa pa pala, ay magiging siyang oily pag prinito. Pero pag tama yung arena, pag prinito mo siya at lumamig siya, ay hindi siya oily. Kumbaga, the more na lumalamig, the more po siyang sumasarap at hindi po siya madaling mapanis. Yan po yung advantage naman ng ganitong luto. Tumatagal siya ng ilang araw. At ayan, mayroon naman ako ditong alaga, si Mingming ko. Ayan, isa ito sa nagbibigay ng relax sa akin, nagpaparelax sa akin. Kaso ayan, busy siyang magkamot-kamot. Ayan. Pero syempre, mga plantito-plantita, ay samahan nyo naman po ako ulit dito sa aking gagawin ngayong araw na ito. At iayos po natin yung mga halaman ko na dapat ay maiayos na kasi baka mamatay. At yun po yung gagawin po natin ngayong araw na ito. Sana po ay ayan, nandiyan kayo ulit upang samahan ako. Ipapakita ko po pala sa inyo mga plantito-plantita. Itong mas para mas maayos. Ayan. Bali, may nag-comment kasi na dapat daw itinanim ko ulit yung mga cuttings nito. Sobra na pong dami yung mga nakatanim po dyan. Ayan, hanggang nandoon at saka sa may malapit sa bahay. At eto po, kung napapansin nyo po ay, sabi kasi sa akin, idubli-dubli ko dito yung mga tinanim ko para magmukha siyang makapal. Lush tingnan at ayun, para daw maging crouton tree. Ito po, ayan, isa ito. Bali, nasa gitna si Palmyra. At ilang puno ba ang nakapaikot dito na Hawaiian tea plant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. 7 po na puno po ng Hawaiian tea plant. 8 po pala, kasama po ito, 8. Bali 8 sila. Ayan, kumbaga pinaikot ko sila dyan sa may Palmyra. At pag ito naman po, pag hindi ko naman po ito kinat, hindi ko siya trinim, lush naman po itong tingnan na kumpul-kumpul sila dyan. Ito po kasi ay combination po ito ng dalawang variety, green at itong makulay na dahon po. At yun po, sa gitna po niya, hindi ko kasi masyado napapakita sa vlog ko. Ayan, layo-layo po ako. At ayan, ito naman yung kabila, di ba po? Ayan yung kabila naman. Siguro mahigit 2 metro yung distansya po niyan, yung pagitan, 2 metro. At sa pinakagitna naman niya ay mayroon pong kabalyero. Ayan po yung kabalyero. At sa mga pagipagitan naman po ay mayroon naman po mga crouton. Kaso pag sobra na pong lago nung mga Hawaiian tea plant kasi mas mabilis po silang lumago. Ang crouton po ayan, medyo hindi sila lumalago kasi sobra ng nalililiman.
Ayan, kung makikita nyo po dyan, same lang, ilang puno na pinagsama-sama ko, itong green and itong makulay na dahon. Ayan, ganyan po. Ulit-ulit lang po itong ganitong, ulit-ulit lang siya. Ayan, pare-parehas lang po. Kung mapapansin nyo po ay matagal na siya. Kaya nga po pinagsama-sama ko yung ilang puno ng Hawaiian tea plant, green and red, para po talaga pag lumago siya ay makapal tingnan, malagong tingnan. Kaso minsan po kailangan ko talaga silang itrim kasi wala na sa ayos yung tubo ng mga sanga. Ayan, ganyan po. Ilang puno din naman po yan ng pula. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya, ayan. Tapos, ayan, may mga kruton po sa pagitan. At sa pinaka-center din ng 2 puno ng palmira. Kaso dyan namatay na, wala ng palmira po. Hindi sila tumatagal at hindi nag-i-improve. Ayan, may mga kruton. Ayan, paulit-ulit lang po itong dito. Kaya po, hindi ko na itinatanim yung pinutol ko po. Kasi once na isiniksi ko pa po dyan, matatakpan na po yung ibang plants, hindi na po talaga lalago. Kasi ilang puno na po yung pinagsama-sama ko na Hawaiian tea plant po. Ayan, same lang po yan. Ayan po, makikita niyo po malalaki na yung mga puno. Parehas lang po. Kaya hindi ko na po itinanim. Ayan po. Ito po, nag-additional po pala ako dito sa mga gitna ng, ito ang tagal na nito, 3 years na yata ito, hindi lumalaki. Talo pala ang palmira sa ganitong natalo sila ng pero never mind kung ayaw niya nang lumaki. Ayan, nagtanim po pala ako ng mga santan. Nag-additional po ako ng santan sa bawat tapat ng palmira sana, kaso wala naman palmira. Ayan, may santan po yan. Masyado bang against the light? Para hindi ko na rin nakikita. Ayan. May santan po hanggang doon sa dulo. At inad ko rin po dito itong aking mga bougainvillea. Ayan. Tinanim ko na lang po dyan. Kasi hindi sila masyado nag-i-improve. Kaya ayan po. Dinayri ko talaga sila. At kung sakali man lumago sila at mamulaklak, maganda itong gawa ng mga arko-arko na pagapangan. Ayan. Kaya hindi ko na rin po pwede talagang i-add. Kasi mawawala na sa ayos yung nito. Yung pagkakatanim ko. Kaya ayan po, may mga bago po akong tanim dyan po na santan. Same lang po yan. Kung ano po yung doon sa kabila, ganun din po. Pero ito okay yung palmira dyan, malaki-laki. Ilang puno po yan ng Hawaiian tea plant. At ayan, ilan naman pong pirasong pula po yan. Ayan po, nakikita nyo po, makapal naman po yan. Kaso pinutol ko na lang nga po kasi natutumba na po yung sanga sa bigat at mataas na po kasi masyado. Ayan, at same lang po yan hanggang doon sa dulo. Dito sa part na ito, okay ang mga dito. Ayan po, yung mga kruton. Okay siya. Ayan po, nakailang tanim din naman ako niyan. Kasi sa pagitan nitong palmira, kaso dyan po walang palmira, ayan, maliit yung bagawak dito, ayan sa may tapat ng bougainvillea, hindi lang kita, bougainvillea. At dinirect ground ko na rin, at same, may mga santan, bougainvillea, santan, bougainvillea. At pare-parehas po yung niyan, ang ilang puno po ng Hawaiian tea plant yung pinagsama-sama ko po. At ngayon po, dito na po tayo. Diba po nag-trim ako ng mga halaman. Ito, at nilagay ko muna dito. Ito po yung aayusin natin. Tinakpang ko to. Idadirect ko na po ito. Mga naman to, mga common variety. Mga ordinary, mga naman to, hindi naman to masiselan. Ito, i-direct ko na po yan na itatanim. At yun po yung ating gagawin ngayon. Ayan, nandito na lang din po. Lagi ko lang sa side. Kahapon.
October 1. At yun po yung ating tatrabahuhin. Kumbaga po, pinapakita ko lang din po kasi sa inyo talaga na yung mga kinat ko na yun ay wala na akong mapaglagyan. Kasi doon sa side, mayroon na din. At ayan, kumpul-kumpul na yung mga Hawaiian tea plant dyan na 2 variety na pinagsama-sama ko. At pag iyan naman po nagtumubo ang mga sanga, napakakapal naman po niyan tingnan. Very lush at talagang Hawaiian tree. Ang Hawaiian tree plant na ang dating nila kasi matataas na nga po. At kung mapapansin nyo po, nag-uugat na rin ang mga katawan nila kasi matagal na po yan. Oh. Ganyan po. At tulad po nito. Ayan po. Oh. Kaya ayan, magtanim na po muna tayo mga plantito-plantita.
Dahil kulang po ang ating dating cuttings galing dito sa una ko pong mga trinim, kaya kailangan ko pong kumuha ulit ng panibagong cuttings nang sa ganun po ay makompleto ko po ang pagtatanim ko po both side at magaganda po itong mga nakuha ko. Medyo matataas po. Ito po, bali nagkat po ako ng mga panibago kasi kulang po dito. Kulang po yung dati, yung mga kinat ko, yung pinakita ko po sa vlog. Kulang po yung cuttings doon at medyo maiiksi po yung cuttings doon. Kaya ayan, maganda yung bago kong cut. Kasi ayan na ako yung pumili talaga at medyo mataas. Sinadya kong medyo mataas ang mga cuttings kasi yung nasa likod nila ay matataas na, masishadan sila, so hindi na naman to makakabuti sa kanila at medyo maapektuhan yung kanilang pag-grow. Pero ayan, ito yung mga dating yung cuttings doon sa pinakita ko sa vlog. Maiksi lang talaga siya, inalis ko na nga lang yung mga talbos. Hindi siya same, may maiksi, may tawag nito, may mahaba. Ayan. Pero ngayon ay sobrang init, siguro magto 2 weeks nang hindi umuulan dito, kaya kailangan ko muna tong diligan. At ayan, pinapakita ko lang po sa inyo yung mga plants. Ito po yung galing sa pinagupitan ko po dito sa mga halaman ko. Ito pa po yung dito sa kabila, kasama po nung mga sa cuttings po natin.
Ayan, maiksi talaga sila. So, hindi nga siya ganun kaganda na sobra silang iksi kasi matatakpan talaga sila nito at medyo 50-50 yung pag-ano nila, yung pag-grow. Kasi unang-una makukulangan sila sa sunlight kasi mas mataas yung plant sa likod. Kumpara sana kung mas matataas. Ayan, ang baba ng mga cuttings. Pero sa palaran na lang din po yan kung mabuhay. Kasi sayang naman. At kung mamatay naman po yan, ay kukuha na lang tayo ng maipapalit. Ayan. Sobrang iksi talaga yan. Pero pagdating dito at last, mga plantito-plantita, yung doon sa may white stone ko, doon sa may mga Thai crouton ko, ayan, nakat ko din sa wakas. Kasi po, diba sabi ko, hindi ko siya kinakat kasi kung hindi ko agad maitatanim, malalanta. Pero ngayon, ayan, may pagkakataon na oras ngayon ng pagtatanim ko kasi nagkulang nga yung cuttings. Kaya ayan, naka-add ako at nakat ko sila. Ayan, add ko sila dyan. Although dito masyado ng shaded. Ayan, tingnan na lang natin kung mag-improve ito. Ayan, kaya medyo mataas dito sinadya ko para makasabay dyan sa side kasi mataas na dyan sa likod nila. Ayan. Pero maganda yung mga bagong cuttings. Siguro kung ganito lahat kalago at kataas yung mga sanga na itatanim ditong cuttings ay mas maganda sana. Pare-parehas yung taas. Pero dahil nga po sa hindi naman pare-parehas yung halaman na pinagkunan ko, may talaga mababa lang yung cuttings at may mataas. Kaya ayan, ito kasi sayang din. Tingnan natin kung sino ang mas matibay, kung itong mga cuttings lang na nasa isang dangkal or itong mga cuttings na matataas. Dito natin makikita kung alin ang mas best cut. Itong ganito lang kataas or yung mga bago kong kinuha na matataas. Pero ayan, diligan ko muna sila mga plantito-plantita kasi kawawa. Ayan, nakita nyo po yung santan. Dehydrated. Dahil po sa sobrang init. Ayan po, mag-igib po muna ako. Meron naman na ditong batya. Planggana. Lagyan ko po muna ng tubig.
Bago po ako magpaalam po sa inyo, ay nais ko lamang pong i-shout out at magpa-thank you po sa aking dalawang viewers, kina po Ma'am Monica Tanuka ng Davao City at kay Ma'am Sophia Balagusa ng Quezon. Ayan, sa inyong dalawa po ma'am, thank you so much po sa inyong panonood lagi at sa inyo pong suporta. Ayan, maraming salamat din po sa lahat ng aking mga subscribers, sa mga nadadagdag po kahit na paano na subscriber dito sa aking munting channel. Thank you so much po sa lahat po ng aking mga viewers, sa mga nagko-comment po na hindi nagsasawang mag-comments. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat sa panonood po. Siyempre, sa pagla-like din po at sa may nag-share din po. Thank you so much po sa inyong lahat and God bless you po mga plantito-plantita. Sobra po akong thankful sa suporta po ninyo sa aking ginagawa at sa mga nakaka-relate din sa aking ginagawa, sa aking pag-garden. Maraming salamat po sa inyong pag-appreciate sa hilig ko, ayan, sa hilig ko sa pagtatanim ko, sa paraan ng aking pagtatanim, sa paraan ng aking pagbablog, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all po.